Ano yung mga nakikita mo dun sa paligid ng bahay ninyo? Mga halaman po, mga puno. May paborito ka bang halaman? Meron po. Ano yun? Orchids. Lunti ang kabundukan sa bughaw na kalangitan. Araw-araw, ganito ang matatanaw mo sa bayan ng Tadian, Mountain Province, isang bulubunduking poblasyon sa norte. Dito isinilang ang batang si Neximar at ito rin ang tanawing bumabati sa kanya araw-araw. Pero unti-unting naglaho ang kulay nang mangyari ang isang aksidente. Nahulog po ako sa hagdanan. Hina-hina na po na nawawala po ang pagtingin ko. Eh ngayon, anong nakikita mo ngayon? Black po. Palibhasa'y malayo sa ospital, hindi naagapan ng aksidente ng bata. Lumala ito hanggang naapektuhan pati ang kanyang mata. Nang mabulag si Neximar, nagdesisyon ang mga magulang ng bata na wag na siyang i-enroll sa eskwelahan. Wala naman kasing SPED classes sa kanilang lugar. Pero sadyang mapursige ang bata. Pilit siyang sumasama sa kanyang kapatid papunta sa eskwelahan. Tatahakin ang mabatong daan at makikiupo na lang sa klase kahit hindi niya nakikita ang mga leksyon sa pisara. How about cakes and biscuit? Can you say your sentence, Neximar? Cakes are sweeter than biscuits. Okay, yes. Very good. What else? Kahit na nakaka-comprehend at siguro matuturuan ko siya as a regular teacher in the formal school, natuturuan ko siya sa pagsagot pero hindi ko naman maano siya kung nakakasulat ng wasto kasi hindi nga nakakakita. Kaya I suggest na sa SPED pa rin siya. Pero isang umaga, may dumating na magandang balita. Isang balitang babago sa madilim na mundo ni Neximar. Tapos ng umaga, ang pagkising ni Mama, nagluluto siya. Tapos sumunod din akong kumising. Tapos tinanong ni Mama ko sa akin, gusto mo bang mag-aral sa Baguio? Sabi niya sa akin. Gusto ko, sabi ko. Nalikod na ako, tapos nagbiyahe na kami. Ang magandang balita ay nanggaling sa Northern Luzon Association for the Blind. Isang eskwelahan na nagbibigay ng libreng edukasyon sa mga batang bulag o visually impaired. Sa NLab, hindi lang libre ang edukasyon, libre rin ang pagkain at tirahan. Pero higit sa lahat, dito, libre ang pangarap. Nakikita mo man o hindi ang hinaharap. Si Nexi. Si Ate Nexi. Hindi. Ate Rex. Malasin ko. Ate Lexi, hi. Hello. Hello, Ate Lexi. Pagdating mo dito sa NLab, anong naramdaman mo? Ang dami kong mga
ka-friends dito. Dami kong mga kasamang nag-aaral. Naging masaya ka na. Opo. Bakit? Kasi makapag-aaral na din ako. Lobo, ay, wala na. Linagay ko na yung sabon mo doon. Sa NLab, hindi tinatratong may kapansanan ng mga bata. Tinuturuan silang tumayo sa sariling paa, iligpit ang sariling gamit, kumain ng mag-isa, maghugas ng sariling pinggan, at gumawa ng mga bagong kaibigan. Gawin yun ang sinasabi namin sa pet. Don't consider them as useless, inutil. Kaya nilang gawin yung kayang ginagawa ng normal na tao. Kaya lang tratuhin nyo silang tao. Huwag nyo silang tratuhin estatwa o robot o inutil. So dito, the moment they wake up, they fix their bed. They take a bath. They On their own. On their own. Sa eskwelahang ito, malaya silang tuklasin ang mundo ng walang takot at limitasyon. Baka naman napagod ka sa biyahe, Nixie. Oo, talaga. Ay, may kumakanta! Sino nagigitara? Sino nagigitara? The children, kasi they will be performing tomorrow. Hi, Neximar! Ako si Ate Cara. Ang ganda naman ni Neximar. Teka, mabubunggo si Venus. Love ko si Ate Cara! Love mo ko? Abo. Wow, ngayon mo na ako nakita. Love mo na ako, ah. Sander, opo. Upo na. Kayo po, ate? Anong amoy? Mabango po. Amoy, mabango. Opo. Kasi yung mga visually impaired, syempre, ibang senses ang ginagamit nila, hindi yung sight. Ginagamit nila hearing at saka yung smell. So siya, para makilala niya ako, inaamoy niya ako. Thank you, Teacher Donna! I love you! Bibo at napakamalikhain ng mga bata. Kaya naisip ko noon, saludo ako sa kung sino man ang gurong nagturo sa mga batang ito. So, ilang years na po itong NLab? Dinala ako sa second floor ng dormitoryo para makilala ang teacher ng mga bata. At nagulat ako sa aking natuklasan. Times 5 equals 20 and clear 20. Okay. What is left? 3. Can you still divide 3? No, ma'am. No. 4. So that is now the Remainder. So what is the quotient now? 1, 2, 0, 2, 4, remainder 3. Let's have number 3. 60,123. Divide it by 7. 60,123 divided by 7. Ito ang sagot. Tingnan natin kung masasagot nila using the abacus. 60 divided it by 7 equals 8. Clear 6 and set 4. 41 divided it by 7 equals 5. 62 divided it by 7 equals 8. What is the partner of 6 to make it 10? 4. 4. Okay, set 4. Ilan ang sobra doon sa 5 instead of 4? 1. So yun ang alisin mo lang dito. Come on, Anna. Read. You can do it, Anna. Equals 8. What is the partner of 6 to make it 10? 4. 4. What is the next dividend? 60? 63 divided it by 7 equals 9. And what is the answer? 63. 8,589. Good job! Everybody have the same? Yes, So that is now the Remainder. So what is the Tulad ng mga batang kanyang tinuturuan, bulag din si Teacher Martha. Isang komplikasyon na nakuha niya matapos siyang tamaan ng tigdas nung siya'y bata pa. what is the quotient now?
Hindi naman siguro talagang measles lang yon. Measles with high fever. Kaya nga lang yung fever, hindi nakalabas. Kaya yung doon dito sa eyes, lumabas yung pressure. Kaya yung eyes ang nadali. Let's first review. Describe nouns and or. Dahil hindi palaganap ang mga special education schools noon, hindi ipinasok sa paaralan si Martha. Of nouns. Can you still remember? Nung mga 9 years old ako, maalala ko na parang nagtampo ako. Siya lang ang pinapunta niyo sa paaralan. Sige, mag-aaral din ako balang araw, sabi ko. Ganon, na umiiyak, ganon. Nainggit ako, gusto ko ring mag-aral. Pero wala akong magawa. 13 years old na si Martha nang una siyang makahawak at makabasa ng libro. At mula noon, kumapit na siya sa kalayaang hatid ng edukasyon. Yan. Sa kabilang kwarto, matamis na musika naman ang aking narinig. Tapos, mag-move backward ag-slide kayo, C sharp minor. At ang musika, nagmumula sa gitara ng isang bulag na guro. Siya si Rolando Bitaga, asawa ni Teacher Martha at music teacher naman ng mga bata. May medical man. Hindi ipinanganak na bulag si Rolando. Normal ang paningin ng kanyang dalawang mata noon. Binata na si Rolando nang tuluyan siyang mabulag. Nangyari ito matapos ang isang operasyon, kaya ganun na lang ang kanyang lungkot at panghihinayang. On the first days or first week, biniblame ko yung pagka-opera ng left eye ko na hindi ba alam ng doktor yun? Namimiss ko lang yung mga colors, ganun, yung liwanag, the speed to do something or to go wherever I want to go. Mas madali noon, pero nung nawala na, yun na, parang ano na yung paa mo. Parang kinokontrol mo na kasi para baka mahulog ka, para baka mabunggo ka. Yun. Akala ni Rolando katapusan na iyon ang kanyang mundo. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya ang NLab. Sina Martha at Rolando ang ilan sa mga unang estudyante ng Northern Luzon Association for the Blind. Dito sila natutong magsulat, magbasa at lumikha ng musika. Magpatuos lang ako. At kung dati takot na takot si Rolando na gumala at tuklasin ang mundo, ngayon, kahit hindi siya nakakakita, kayang-kaya niyang maglakad, tumawid ng kalye, at bumiyahe ng walang takot. Sa tulong ng edukasyon, natuto silang mangarap muli. Gusto kong i-remind o kaya malaman ng mga visual impaired person na katulad ko na they can do whatever they want, as long as they really the dream or they have the ambition and they have the confidence and determination talaga. NLAB maintains the livelihood. Makalipas ang ilang taon, parehong nagtapos ng kursong BS Education sina Martha at Rolando. Ayan o. Adjective. At ang biyayang natanggap nila noon, ang siya namang ibinabahagi nila ngayon. Artist room. Bigger several. That is my way of thanking the Lord and serving the Lord by serving my co-blind na mga bata. At saka thanking those people whom God used as His instruments para maging makatapos ako kahit papaano.
Dahil sa inspirasyon ni na Martha at Rolando, natuto na ring mangarap ang kanilang mga estudyante. Sa buong mundo, sinong pinaka-idol mo? Sa Martha po, sa pagtuturo. Bakit idol mo si Ma'am Martha? Kasi mabait po siya. Kung may hindi kaming naiintindihan na lesson, translate ng mabuti, tinuturo niya. Mga anak, matulog na kayo. 8 o'clock na. Dara. Ay, wait lang. Ang galing ko. Hindi muna. Tanya. Akala ko buong-buo na ang pagtanggap ni Neximar sa kanyang kalagayan. Pero pagsapit ng gabi, sa katahimikan ng pag-iisa, sa panahong walang ibang kausap kundi ang ating lumikha, may ibinubulong na hiling ang bata. Sabi ko po na sana po bumalik ang dati kong pagkakita. Kinabukasan, maagang gumising ang mga bata para maghanda sa eskwelahan. Kabisado na nila ang buong silid, kung saan nakalagay ang kanilang damit, ang kanilang sapatos at iba pang gamit. Alagain sila pag-una, hanggang sa pag-toothbrush, pagligo. Morning. Get your king! Because of lots of patience, kailangan siyempre yung pagmamahal mo sa kanila. Kung walang pagmamahal, kahit pasensyoso, kung hindi mo sila mahal, baka, alam mo, baka kulitin mo. Kasi mga bata din yan eh. Yes, sir! King mo, King! Ay, sos! Nalipatak di bed ko! Ang nalitak di bed mo. Nagdamot ito, ay bed ko! Meron ka pang jacket, darling! Jacket! Jacket! Sige ba? Hindi. Ah! Naku, Venus! Ala! Napukawin! Hindi, diretso! Diretso! Ito rin mga bata, mahirap ka o mayaman. Basta nabigyan ng tamang pag-aaruga. Sa simula. Sa bata, sa simula, they can be on their own. Pagkatapos, diretso na sila sa kanilang klase. Good morning, Wilfred! Tapos na wala. Hindi pa tayo nagsimula. Tapos ka na. Kelly, open your books on page 69. Nexie, can you read the paragraph 2? A painting of the beautiful sunset at Manila by Baby. Dito sa NLab, tinuturuan nila yung mga bata. Hindi lang ng mga motor skills nila, pero pati na rin yung mga gawaing bahay. So ito, halimbawa, pagsasampay, ginagawa nilang parang in the form of a game para mag-e-enjoy yung mga bata. Ang iba naman, basketball ang naisipan. Bakit po parang may laman yung bola? Kasi para marinig ng mga bata. Kasi kung walang sound, hindi nila kung mahulog yung bola, hindi nila alam kung saan nila kukunin. Kaya kailangan may sound siya.
Sinamahan ko ang mga bata sa buong araw nila sa loob ng dormitoryo at namangha ako sa kanilang sipag at pagpupursige. Paano mo nalalaman kung ano yung susutin mo? Tutulungan kita o kaya mo? Kaya mo? Nang malapit ng maghapunan, sabay-sabay kaming nagtungo sa kusina. At laking gulat ko nang kumuha ng kutsilyo ang ilan sa mga bata. Uy, baka masugat ka! Kaya nila? Karaniwan, di ba yung mga bata, hindi natin pinapahawak ng kutsilyo kasi natatakot tayo masugatan sila. And what more kung kunyari visually impaired pa yung anak mo. Pero dito sa NLab, tinuturuan nila yung mga bata na kumbaga gawin yung mga gawaing bahay na kayang gawin ng mga batang nakakakita. At hindi ka ba natatakot? Baka masugatan ka, baby? Hindi? Ay, hindi po. Ang pinakamagaling magtalop ng patatas, si Neximar na anak ng isang magsasaka. Galing na Nexi, oh. Sino nagturo sa'yo magbalat? Mama ko po. Ah, mama mo. Hindi ka ba natatakot? Baka mamaya masugat ka? Hindi po. Paano mo nalalaman kapag tapos mo ng balatan? Nakakapa ko po mga balat. Corned beef ang ulam nung araw na iyon at ang pinaka-espesyal na sahog, patatas, na mismong mga bata ang nagtalo. Hindi ko namang sasabihin na everything that the sighted can do, we can do. Hindi naman, hindi. Meron kaming magawa naman na hindi naman kami yung hindi naman talagang useless. Don't take pity on us or do not pity us, but instead give us the opportunity and chance to do what we can. Sa huling araw ko sa NLab, tinipon ko ang mga bata at binasahan sila ng libro tungkol sa isang batang palaka na sabik mag-aral pero nahihirapang maghanap ng grupong tatanggap sa kanya. Kaya nyo bang lumundag? Okay, try natin lumundag. Parang palaka. 1, 2, 3. Hindi man nila nakikita ang mga litrato sa libro, pinagana namin ang aming imahinasyon at pinuno ang kwarto ng iba't ibang tunog. Sumama naman si Okaka sa mga ibon. Isa lang ang naisip ko ng mga oras na iyon. Hindi mo kailangan ng mata para makapagbasa at hindi mo kailangan ng paningin para makita ang kulay ng mundo. Tapos na! The end! The prevents grades you learned about the different parts of the body. In this unit, mahirap tanggapin ang katotohanang naglaho na ang iyong paningin. Madalas, hinahanap-hanap pa rin ni Neximar ang kulay at liwanag na dati niyang nakikita. Pero matapos niyang makilala sina Teacher Martha at Sir Rolando, sa tulong ng NLab, nalaman niyang posibleng mangarap kahit hindi mo nakikita ang hinaharap. Ano yung pinipray mo kay Papa Jesus? gusto pa kong magiging teacher. Ah, gusto mo maging teacher? Apo, kagaya po kay Ma'am Martha. Bakit? Bakit gusto mo maging teacher? Para maturuan ko din yung mga bata. Nabulag? Opo. Madalas nating kaawaan ang mga tulad nilang may kapansanan. Pero sa maikling panahong nakasama ko sila, nalaman kong wala sa mata at wala sa katawan ang tagumpay ng isang tao. Ang lahat ng pangarap
ay isinisilang sa ating puso. At hindi bulag ang puso. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.